Greetings mga kaibigan, what's up mga senpai? Napag-usapan natin ngayon ay tungkol sa hamsahan. So kung may nakikita kayong ganyan mga simbolo, so malalaman natin ngayon sa video ito kung ano ang kahulugan ng simbolo na yan, kung saan yan nagmula, at kung anong may tutulong yan sa ating mga buhay. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo po akong lumago aking YouTube channel. Please subscribe, at sa mga dati ko pang subscriber, gusto ko pong humingi ng pabor sa inyo. Please paki-like po ang video kasi malaking tulong po yan sa channel kong ito. So wag nating patagalin, patuloy na tayo. So ano ba ang hamsahan? So ang salitang hamsa raw, ang ibig sabihin niyan ay 5. So sumisimbolo yan sa limang daliri ng ating kamay. So sa mga Hebreo, ang tawag nila diyan is Hand of Miriam. So sa hindi nakakilala kung sino si Miriam, siya po ang kapatid ni Moses. So alam naman natin sa biblical na istorya, si Moses po ay lumalaban para makawala ang kanyang mga kababayan sa pagiging alipin. So ang simbolo ng kamay na yan is to lift up somebody na makaalis sa pagiging alipin or slave. So it is against slavery, pangontra yan sa slavery. So kung i-relate natin sa spiritual na bagay, pangontra yan kung tayo ay napapasa ilalim o nagiging alipin ng masamang kapangyarihan, tulad ng sumpa, tulad ng demonic possession, at mga panggagambala ng mga espiritu at mga engkanto. Aside sa pangontra sa pagiging alipin, ang simbolo ng hamsahan din ay pangontra din yan sa paghihirap or suffering. So kung kayo po ay naghihirap or nagsasuffer sa pang spiritual na karamdaman, so maaari niyong isuot para pangontra. Kung kayo naman din ay minamalas or may mga bad luck, so ang hamsahan po ay pangontra, kasi ang malas po is it's a type of suffering din or paghihirap. So pangontra po yan sa mga kamalasan. So hindi po yan nagdadala ng swerte. So syempre ang kabaliktaran ng kamalasan is swerte. So sa mga pilosopo dyan nagsasabi na maswerte pala, ba't nyo ibinibenta? Hindi yan pampaswerte. Yan po ay pangontra sa kamalasan. Kasi minsan hindi mo nakokontrol ang mga bagay sa mga paligid mo. Kahit anong ingat mo ay maaari kang maaksidente or dapuan ng anumang mga karamdaman. Yan po ay talisman lamang para maiwasan ang mga ganong bagay. So sa mga Hebrew, ang hamsahan is dinagdagan nila ng mata. So ang ibig sabihin nan is pangontra na rin siya sa evil eye. So aside sa pangontra sa pagiging alipin, sa paghihirap, sa kamalasan, at sa pagpapasailalim sa masamang kapangyarihan, nilagyan siya ng mata ng mga Hebreo para pangontra na rin sa evil eye or sa inggit. Kasi ang inggit ay nagdudulot rin ng kamalasan. So okay lang na gumamit ka ng hamsahan na may mata. So ayos din yan. So tapos na tayo sa Hebrew, dito naman tayo sa Christianity. May mga Kristiyano na naniniwala na ang hamsahan is symbolize the hand of Mama Mary. So alam naman natin pag Mama Mary na is kaya magtaboy ng mga masasamang espiritu, at kaya ninyang itulak palayo ang mga masasamang pangyayari or masasamang bagay or masasamang tao sa ating paligid. So may mga Kristiyano din naniniwala na ang hamsahan is nagbibigay ng cleansing sa ating spiritual na katawan. Kasi ang tao kasi is, sa mga naniniwala sa pang-spiritual na bagay, hindi lang tayo physical na katawan. Meron tayong espiritu sa loob, meron tayong spiritual na katawan na kailangan din natin pangalagaan. So ang hamsahan is pinaniwalaan ng iba na nakakapagbigay ng cleansing sa ating spiritual na katawan. So tapos na tayo sa Hebrew at sa mga Kristiyano. So dito naman tayo sa Middle East. Sa Turkey, pinaniwalaan na ang hamsahan is symbolizes the hand of Fatima. So si Fatima raw yung anak ni Prophet Muhammad. So ang istorya niyan, yung asawa ni Fatima nagdala raw ng pangalawang asawa. So nung mga panahon yun is nagluluto siya. So sa galit niya or
nawala siya sa sarili niya kasi sa frustration na rin kasi may bagong asawa, pangalawang asawa ang kanyang ang kanyang husband. So hindi niya namalayan na ang kamay niya na pala ang nasa kawali. So nalulunod na 'yon sa kung ano man yung niluluto niya. So napapaso na pero wala siya nararamdamang mga sakit. So sa translation ng ibang tao, ang pangyayaring 'yon is symbolizes daw ng infidelity. So ang senaryo na 'yon is nagsasaad na ang hamsahan daw ay pangontra sa mga nangangaliwang asawa. So kung feeling nyo mga husband nyo or wife nyo or mga boyfriend girlfriend nyo is may kabit or nangangaliwa, so magsuot kayo ng hamsahan. Ang espiritong gabay niya nang sasampal sa kanila para matauhan. Joke lang. So pangontra lang yan para itigil nila yung anong ginagawa nila. So sa mga naniniwala po sa mga anting-anting at sa esoteric teaching, alam naman natin na yan po ay simbolo or instrumento lamang ng ating Diyos Ama. Yung iba kasi is na may misinterpret nila kasi ginagawa na raw nating pangalawang Panginoon or ginagawa na nating mismo Panginoon yung mga talisman. Hindi po ganoon yung konsepto. Ang konsepto niyan is instrumento lang yan ng Diyos Ama ng kanyang kapangyarihan. So summarize lang natin yung lahat nating sinabi. Ang hamsahan po is pangontra sa masamang kapangyarihan, pangontra sa sumpa, pangtaboy ng mga sasamang espiritu, at pamarusa na rin sa mga taong nangangaliwa. So kung tatanungin natin kung ano yung tamang dasal or magandang dasal para sa hamsahan, so yung hamsahan lang na walang mata, ang magandang dasal doon is Hail Mary. Siyempre pagkatapos nyo dasalin yung Hail Mary, iihip nyo sa pendant nyo na hamsahan para ang yung life force matransfer doon at madeposito doon sa inyong hamsahan at magkaroon nyo ng spiritual na kapangyarihan. At kung hamsahan naman na may mata, so much better ang gawin yung panalangin doon is Our Father at saka Hail Mary. So yan lang po muna sa ngayon. I hope nagustuhan niyo ang video ito, and please paki-like po ng video, paki-subscribe po ng YouTube channel ko, and then paki-share na rin po ng video sa inyong mga kaibigan at sa mga kapamilya. So yun lang po, hanggang sa muli. Kita kits.